In this demo, sa Bridge Creator, ipapakita ko sa inyo na paano gamitin ang Bridge Creator sa modeling. Again, don't expect too much on the Bridge Creator sa downstream level. Mostly, Bridge Creator is used on the upstream. Upstream meaning yung ma-create yung buong bridge natin, makita natin kung ano yung mga different parts ng bridge. Pero on the downstream, pwede nating magamit yung model na ginawa natin sa Bridge Creator and then we can continue downstream. Ibig sabihin, yung mga segmented item, pwede natin extract and then add reinforcement, add items, or add accessories, and then create drawings and then create reports and bar bending schedule. Okay? But basically, Bridge Creator is used on the upstream level para makita natin yung kabuuan ng bridge. Ngayon, ang tanong, anong klase, anong type ng bridge ang pwedeng i-create ng Bridge Creator? So it can be a CIP, cast in place, or it could be a precast segmented viaduct. Okay? Even the pylon bridge, pylon, extra dose bridge, yung may tension cable, we can use Bridge Creator to do that. Okay? So in this example, meron ako ditong different type na ipapakita sa inyo ngayon. So, at first, kung mapapansin nyo, meron ako ditong topo, pero ito is just a demo topo to show you na yung bridge natin is maglalay from this point to this point. So, meron tayong river. Okay? So, here, open natin yung Bridge Creator. So, dito sa Bridge Creator, unang-una, ang first requirement ng Bridge Creator is magkaroon tayo ng alignment. Kasi dito magre-rely ang ating modeling sa alignment. Saan ba nanggagaling ang alignment? Usually, if you have a Civil 3D, okay, you can get the alignment, LAN XML from Civil 3D, pwede nilang export, pwede natin gamitin yun sa Bridge Creator. Pwede rin naman sa AutoCAD 3D AutoCAD. And then, but using the Grasshopper, you can bring the alignment from AutoCAD to Tekla Structure or even the Rhino. So dito, i-load ko muna yung unang section natin. So kung mapapansin nyo rito, meron ako ditong what do you call that? Bridge deck na yung profile is ginawa ko using the Bridge Creator. Itong profile na to, sa Bridge Creator ko ginawa yan. Hindi sa AutoCAD, hindi sa Tekla. Or hindi sa Tekla profile, okay? Or sa Sketch Editor. So, una, gawin natin is, lagyan muna natin to ng chainage, itong ating alignment. So, yung chainage, makikita natin yung position ng ating bridge kung saan siya maglalay. Dito, so from 280, halimbawa, itong bridge deck na to, mag-i-start siya sa 286, somewhere here. Mag-e-end siya sa 408, somewhere here. So, using the chainage, okay, from your alignment. And then, in this case, ang ginawa ko, yung parabolic bottom part ng bridge is, naglagay ako ng alignment, 3D AutoCAD. Pero, basically, no need to do that kasi yung Bridge Creator, pwede siyang mag-create ng parabolic bottom part ng bridge deck sa Bridge Creator itself. Which is, I think, we can do that one tomorrow. So ngayon, kung bubuksan natin itong key section, eto, dito ko siya ginawa. So yung key section, napaka-importante na meron kang alignment. And then dalawa yung alignment ko rito para doon sa baba. So itong alignment na to, yung proxy alignment, that will be the reference of your section. So ibig sabihin, yung section mo, susunod siya doon sa alignment. Naka-constraint yung zero, yung outer face zero, naka-constraint siya sa alignment ng top. So kung ano yung bending ng alignment, liko, susunod siya. As well as the bottom part, ha? So, and then, sa Bridge Creator din, pwede tayong tumawag ng component like abutment. So, meron ako ditong abutment. This one. Here. Meron akong abutment na ginawa. This. So, tatawagin ko tong abutment doon sa Bridge Creator. Hindi ko na siya i-model ng mano-mano.
Meron din tayong tinatawag na itong Y-bridge pier. So, sa gitna sa pagitan nitong bridge, dito sa dalawang to, merong pier na Y-shape. Ginawa ko rin siya sa custom component and then I will bring that one inside using the bridge creator. Okay. So ngayon, itong alignment, top alignment, binabasa niyo na itong top alignment. All I have to do is to create. So create lang. Yes. So of course, merong yung mga settings na yon inilagay ko dito and then isinave ko na siya. So ito na yung bridge natin, no? Okay? So ayan na yung shape. So ito yung shape and then bumaba siya rito sa sa pier. Okay? Ngayon, kung gusto natin lagyan ng accessories, let's say ng parapet and then slab, select ko lang siya, slab, and then create. So yun, meron na siyang slab at saka parapet. And then makikita mo, naka-curve siya. And then at the same time, pwede ka rin maglagay ng rail post or railing. Okay, eto may mga component ako dito. And then hit create. So meron na siyang rail, and then rails. And then this rail, pwede mo siyang i-create ng assembly drawing para maipabricate mo tong mga steel rail. Okay? So this example is isa CIP, cast in place, continuous eh. Ngayon, maybe you may ask, okay, the main question here is itong shape na to, i-hide ko siya, i-show only selected ko. Ito yung bridge ko. Ayan yung bridge ko. Paano ko lalagyan ng reinforcement yan? I think that's the big question now. How to add the reinforcement here? Can I use okay, you may use this bar group, but it's quite difficult. The rebar set, also hindi rin, kasi pag i-click ko yung rebar set, see, ayaw gumana. Sobrang komplikado. Yan, medyo naghang na. Okay, I should not click the rebar set. Anyway, ang gagawin natin dito, to add the reinforcement, meron tayong tinatawag na bridge rebar. Itong bridge rebar. Okay? So, i-select natin itong main bar. Okay, Control 2. Makikita mo yung shape dito. Control 2. Pick the part to reinforce. And then pick yung first point on the bar range. So, ito, 1, 2. And then, yung direction. So, saan ba direction? From here to there. Pero, i-pick mo lang yung position dito hanggang, let's say, 600. And then, middle button of your mouse. As simple as that. And then, you have now eto na. Yung ating rebar. So, dagdagan lang natin ha. Gawin natin 25 pieces. Okay? So, gawin natin 75 and then 75. Modify. Adjust. So, ayan na. So, kung mapapansin mo, sinunod niya yung geometry. And again, another question is, ang haba niyan. Kailangan ko ng splicing. Yes, modify. Okay? So, magkakaroon na siya ng splicing dyan. Automatic splicing. Okay, ngayon, paano naman yung yung link? So, meron din tayo dito. Crossbar. So, select. So, 1, 2, 3. O, let's say yung B shape.
and then 4. Okay? Middle button of your mouse, 1, 2. Okay? Middle button of your mouse. And there you go. So, ito yung way para malagyan natin siya ng reinforcement. Kasi itong ating concrete part will be item. Okay? So, i-redraw mo lang siya, balik na uli siya doon sa dati. So, meron ka ng presentation para dito sa simple bridge na to. Okay, next is what if kung yung bridge natin is bridge girder, yung straight beam, and then on top of that is a curved slab. Usually, di ba, bridge girder, straight naman siya, hindi naman siya naka-curve. So, straight yung bridge girder, yung parang ginamit natin kanina, pero sa taas nun is curve yung slab kasi eto, nasa curve tayo. So, all we have to do is to select the bridge deck, and then ito na yung bridge deck natin. I-call ngayon natin yung pier 1, 2, 3, 4, and then ito yung mga bridge girder natin, and then hit create. May barrier na rin siya. There you go. So kung mapapansin mo, straight siya. What is this? Okay, so straight. Pero yung curve, yung slab mo is curve. So sinadya ko nakalahati lang yung slab para makita natin yung yung girder. Pero kung gusto mong buuin yung slab, all you have to do is to highlight. So palitan natin to ng 650. This one is 650. And then yung slab natin from 560 to 650. Highlight and then modify. So mapapansin mo, ayun, nabuo na yung ating slab. And yung barrier natin. But again, in this case, kung mapapansin mo, wala pa rin siyang wala naman siyang reinforcement. The good thing here is this one, okay, tingnan natin to ha. Pag i-double click ko to, this is a pier type 2. Kapag ni-right click ko, edit custom component, at naglagay ako ng reinforcement dito, halimbawa, footing. Itong footing reinforcement. Naglagay ako dito. Ayun may reinforcement, di ba? Kapag isinave ko siya, ayun. So may reinforcement na yung lahat ng foundation. Isa lang yung inedit ko. Ito yung question mo kanina, tama? Yung binago ko yung isa, lahat na bago. Yan yung isang way. Kaya kung kukunin mo siya sa downstream, dahil naka-component siya, kung ano yung baguhin mo rito, automatically, i-adjust niya sa other elements. Okay. Ngayon, ang next thing is, let's move on to more detail. Okay? Detailed meaning, ito na yung sa downstream, sa fabrication. Magkikreate tayo ng drawing. So, maglalagay tayo ngayon ng mga tawag dito, mga items or mga accessories. So, I'll start with adding the crosshead dito sa ating alignment nito. Create. Okay, create. And then, lagyan natin ngayon siya ng viaduct segment. Itong segment na to, ikinol ko yung what do you call that? Yung component na ginawa ko rito. So, ibig sabihin, pwede kang mag-create ng sarili mong block, and then you will call that one inside bridge creator. And then later on, you can extract the information. So, create lang natin. So it will take maybe another 10 seconds to create those segmented viaduct here.
Yeah, ito. So kung mapapansin mo, may mga details na yan. Pag kinontrol to ko, ano, may mga konting details na sa loob. Okay? Yan. Ngayon, ang gagawin natin is let us add more information. Okay? Halimbawa, itong dalawa na to, these two, right-click, show only selected. So, itong dalawang element na to, or viaduct na to, ito na yung, na-model ko siya sa Bridge Creator, pero kailangan, gusto mong gamitin yung model na yon para mag-create ng drawing at maglagay ng mga elements pa, or reinforcement. So, ayan, in-extract ko ngayon itong dalawa. Kung mapapansin mo, itong dalawa nito is totally two different, hindi siya identical. Bakit? Maybe identical in shape, pero in length, it's totally different. 3.1 and 2.7. So, magkaiba siya ng drawing, di ba? Magkaiba rin siya ng mold, of course. Ang gagawin ngayon natin dito is, we're going to add, let's say, the pipe detail, or no, not this one. Let's start with the additional information. So, halimbawa, double-click ko to. Again, this is a component. Kung gusto kong magkaroon ng PTN dito sa side na to, gawin ko lang siyang yes, and then modify. Ayun, meron siyang PTN. Dito, sa side na to, gusto kong magkaroon din ng PTN, lagyan ko rin siya ng yes, and then modify. So, ayun, meron na siyang PTN. For our post tension. So, ang gagawin ko lang dito, i-add ko lang yung, kasi unfortunately, hindi siya naka-add sa component. Para sa drawing mamaya natin, is makita natin siya. So, create, sorry. Okay, ulit. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Right-click, add assembly. Yan, add natin. And then, ito rin, double-click, lagyan muna natin is yung taas. Modify. Pero yung baba, hindi na. So, again, i-click uli natin. So, 1, 2, add to assembly. And then yung nasa loob. 1. Okay, ulit. 1, 2, add to assembly. Okay, ngayon, more details. Lagyan na ngayon natin siya ng pipe para sa ating marking. And then blister. Ito, blister. So, select lang natin siya. Ayun, meron na siyang mga blister dito. And then even track work. So, everything is prepared here. Track work. So, syempre, sa project, pare-pareho naman yan. All you have to do is to prepare the custom component that you can adjust the position. Okay? And then, next is what? The reinforcement. Dito sa box na to. Oops, sorry. This one. And then, shear key. Lagyan natin ng shear key. Ano yung shear key? Dito. Shear key. And then dito, mayroon din siyang shear key for the connection. And lastly, yung ating reinforcement. So ito, meron ako ditong reinforcement. Again, this one is 2 different length. 1 and then 2. So makikita mo, ito na yung reinforcement natin. So, mapapansin mo, in no time, kapag meron kang prepared component, siyempre, bago ka mag-start ng project, you have to prepare this one. Kasi kapag may prepare ka ng component, ano na lang yan? Smooth sailing na lang. Madali na. So, kung magkaroon man ng konting differences, madali mo nang i-edit. Okay? And then, the next thing is to create or perform numbering. So, numbering again will assign the piece mark to each and every element. And then, maglalagay din siya ng numbering sa ating rebar. Okay. So, for the rebar, unahin na natin yung report. Ito sa rebar. Option. And then, create from selected. So, ito na yung rebar natin. Imaginein mo, dalawang viaduct. Ito yung dami ng rebar na kailangan.
how much time for you to spend to create this bar bending schedule. Okay, not mentioning this is a bar bending schedule. Ngayon, ang importante ngayon sa atin is sa fabrication. Kasi yung fabrication ng ipipid natin ng information para ma-fabricate nila. Unang-una, yung mold fabricator. Kailangan alam nila yung sukat ng mold, kung saan ang mga bend. So ang gagawin ngayon natin is open the master drawing catalog. Okay, at the moment, kung mapapansin mo, walang drawing. Okay? Nakalagay dito, create fabrication drawing. Okay, ngayon, magki-create tayo ng fabrication drawing. So siguro, this one, siguro, if we do this fabrication drawing manually, I don't know how much time you spend for one drawing. Sa isang drawing, ilang time ang na-spend natin? 2 hours, half day, or 1 day? So, depende. Ngayon, ang gagawin ko dito is magki-create ako ngayon ng 4 na drawing dito. Bakit 4 na drawing? 2 mold drawing at saka 2 reinforcement drawing. Tama? Mold drawing and then reinforcement drawing. So look, ang gagawin ko lang dyan, isi-select ko lang ito and then create drawing. Then hands up. Yung system, nag-create na siya ng drawing for us. Okay? 10 seconds, meron na akong 4 na drawings. So, you can compare that to the classic way of creating drawing. And ngayon, tingnan ngayon natin ang outcome ng drawing. Is it usable or no? Again, select natin to. Ito na ngayon, may drawing na ako. Or, pwede nating i-open yung document manager. Select natin itong 2 na to. To check where is that drawing, ito. So, una, nasaan tong mold na to? Ayun. And then yung isa is, ayun. Okay. Open muna natin tong isang drawing. Okay. This is the drawing. Maliwanag ba ng kulay or black and white? This one. So, dimensions are there. Markings for the blister are there. Okay, pansinin nyo ito wala tong PTN black sa side. Yung isa, meron. Kung mapapansin nyo, yung isa meron and then automatically, yung drawing niya is updated with the dimension sa meron at sa wala. And of course, the best part is viaduct reinforcement. Ito na yung reinforcement drawing. Maybe it's not good as you want, but the information are there. Pwede mo pang i-adjust yung location kung merong fouling sa mga blister. And then yung information dito ng annotation. Here, sections. And this is the best part. Bar bending schedule. Marking 102 and so on. Ayun yung marking ng bawat part. Nandyan na rin yung spacing at 150. And this one. And kung gusto mo nang iayos din yung dimension, halimbawa, gusto mo siya ng medyo pantay-pantay, i-select mo lang siya one time. Punta ka sa annotation, align mark, one click of a point. Meron ka ng maayos na dimension. Even though the other way is still okay, pero ito, kung gusto mo siyang naka-align. Okay? So, any questions so far? So, meron tayong tatlong type ng redraw pala, redraw. So, lahat ng mga component na yan, sir, gagawin sa Tekla. Tekla custom component. Yes. So, once na meron ka ng custom component, mas madali ka nang makakapag-create ng
Even though kahit wala namang custom component, kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kung kailangan mong gawin ay gagamitin mo yung model mo downstream, then it's better to have a custom component kasi you can adjust that one eventually. Pero kung... Saan ano yun? Saan dyan yung custom component? Eto. Saan yung creator niyan? This one. Define custom component. Siguro bukas gagawa tayo yung simple lang para makita nyo lang yung idea ng pag-create ng custom component. Actually, creating the custom component hindi naman siya mahirap kasi hindi mo mapapansin mo may mga rules, parang mga automation, pero minsan nakala natin pag gumawa ng ganito kailangan programmer ka. Hindi. You don't need to be a programmer to do this. Halimbawa, itong abutment na ginawa ko. So, pick 2 points, kikreate nyo na yung buong abutment. So, mapapansin mo, subukan natin ha. Actually, pinakita ko na sa inyo kanina to. So, halimbawa, dito, 1, 2, na agad yung abutment mo. Okay? So, itong abutment na to, yes. With slope, yes. Modify. So, parang ganun. Itong slope. Ito yung slope na with slope eh. Halimbawa, no. Modify. So, straight lang siya. So, this kind of simple things. So, again, you don't need to be a programmer to do this. Okay? Now, meron pa akong isang gustong ipakita sa inyo. Still have time. Open. Itong extra dose bridge. Or with pylon. So this one, I also use the bridge creator to do this. Okay? Yan. So ito yung custom component na ginawa ko dito. Double click. Ayan o. So itong custom component na to, yung profile na ginawa natin sa sketch parametric, kinol ko rito, and then in-extract ko, yung parang, sino ba nagtanong sa akin kanina? Siya yata. Gusto niyang yung profile, sa halip na i-key in doon sa profile database, eto. So halimbawa, yung height nito, kasi magkaiba yung height, o yung thickness no. So kung pwede mo siyang i-call dito. So kaya, ito, kinol ko siya inside the bridge creator at na isang component lang siya, pero tingnan mo, iba-iba yung size niya. Nakita niya yung sloping niya. Iba-iba, naka-tapered siya, di ba? Pero same component lang yan. Same component, no? Kaya lang, meron lang tayo ditong attributes, A, B, C, D, E, F, G. Kasi A, B, C, D, they have a different size. So, yan ngayon yung kinol ko sa bridge creator. Ngayon, tanong, how much time it takes for you to model this one. Kapag na-set up mo siya, I think I set it up around couple of days or 2 days or 3 days. And then, once na na-set up mo siya, kahit burahin mo siya na ganyan, walang problema. Kasi ang kailangan mo lang alignment, yung alignment natin, straight lang naman yung alignment nito, which is this one is a POC na binigay sa akin from Thailand. Kung mapapansin nyo, yung pylon, yung shape niya is Thailand architectural yun eh. Okay? Pero pwede ka naman mag-create ng sarili mo. So dito, bridge creator, simple lang. Again, yung read mo yung alignment, kung mapapansin mo, ito yung aking component. Yung pinakita ko sa inyo yung ABCD. Ayan na yun, no? ABCD. Kinuha ko dyan, nilagay ko dyan lahat. So, maring akala nyo, mahirap yan, di ba? Hindi naman, kasi pag-create mo ng isa, nilagay mo na yung chainage, okay na,
copy. And then, select mo lang yung preset. As simple as that. Kaya ito, pag kinrate mo, ayan, susundan niya na yung chainage, naka-layout na yan. Ayan, oh. And then, next is, lagyan natin ngayon ng yung pylon, yung pier, at saka yung tension cable. Yung tension cable, ginamitan ko siya ng tension cable application dito sa loob na binabasa yung Excel file para sa coordinates and then hit create. Ayun na. So, yung tension cable na yan, pag tiningnan mo sa loob, meron na siyang PT end. Oh. Kasi meron ditong option. And then, lagyan natin ng cables doon sa kabila. Ito. And the good thing here is, ito, hindi ako naglagay ng reinforcement dito kasi yung company na nag-ask natin sa akin dito is, they are more concerned on the PT tendons. PT tendons na gagapang dito. Gagapang dyan. Tendons. Tension cable. So, ang ginawa ko, ito so from here, nag-create ako ngayon ng left side internal. Ito yung mga cables. So, binasa ko ngayon yung binasa ko ngayon itong coordinates dito. Open ko lang siya sa Excel. So, binasa ko itong coordinates dito. Makikita mo dyan, cable 12, cable 11, cable 10, and so on. So, meron siyang chainage and then X and Y value. So, binasa ko lang ito and then hit create. So, mapapansin nyo rito, siguro it takes 20 or less than 20 seconds. Here. Ayan na yung cable. And then, the thing here is, maglagay tayo ng isa pa, down. Create. So, pansinin nyo to yan yung positioning niya sa vertical, sa horizontal. Pero, pag tiningnan nyo, di ba yung ating bridge is naka-curve? Sumusunod siya sa curve. Ayan o. Ayan o, sumusunod siya sa curve ng bridge. Ayan o. So, using that coordinates. Ngayon, and lastly, this one. Halimbawa, di ba may mga PT block siya? PT block. Hindi ko na kasi pinakita. Hindi. Kasi ito is nasa taas. Kung mapapansin nyo, nasa taas yan eh. Sa taas siya. Ngayon, dito, sa bottom, maglalagay ngayon tayo dito ng PT block. Halimbawa, dito. Meron akong ginawa na this one. So, halimbawa, load, apply. So, i-click ko lang ito. Ayun, no? Meron na siyang PT block dito, no? So, same component, load, apply, click, to load, apply, click. So, nagbabago lang is yung, ito, yung position. 3, load, apply, click, last, load, apply, click. So, ginawa ko, isinimplify ko lang siya. And then, again, using the bridge creator, dito. Using the bridge creator, tension cable at the bottom. Okay? So, again, binasa ko ulit yung Excel file. Tingnan natin ang mangyayari. Create. Ayun. Ayun, hindi ko nalagyan doon. Pero, eto siya. Control 2. Ayun na yung PT cable niya. So, you can easily lay out PT cables using the coordinates. Ayan. Okay? So far, that's the
bridge creator. And then kung gusto natin na, halimbawa, tandaan nyo itong bridge na to ito kasing bridge na to, nilagay ko sa MR. So, actually, pwede mo siyang i-visualize all. Ayan o. And then, pwede kang mag-add ng mga images dito. Ayan o. Plus. So, pwede kang maglagay ng mga scene and then, i-play mo lang siya. So, for your presentation, sabi ko nga, upstream, pwede mo siyang gawan. At the moment, hindi ko nagawan siya ng mga material, kaya mostly naka-concrete siya. Concrete and steel. So, pero yung material, so ngayon, titingnan ngayon natin ito doon sa loob ng XR10. Okay? Sir, kuha ng XR10. Okay, kahit ako na lang mag-ano. Okay, so far, any question here? HoloLens. Yan. So ang gesture niya is ganito. Kung mapapansin nyo, ito yung dismiss. Nakita nyo yung yung kamay ko dyan. So this, sa screen. Dismiss, no? Push ko lang na ganyan, no? Naka-push na, no? So ngayon, halimbawa, maglalagay ako ng pin number. Okay. So push 1, 3, 2, 4, 3, 5. Yan. Meron namang tumutunog dito kung nasa-select nyo. Hindi po talaga lumalabas yung pin sa screen. Ay, hindi ba lumabas yan? Okay. Ayan. Ayan na. So ngayon, puntahan natin itong model and then yung Trimble Connect. So ito na yung Trimble Connect MR. So ngayon, nakita niyo yung extra dose bridge kanina, no? So nilagay ko siya dito. Sana. Ayan, nag-open pa. Preparing application. Okay. Nakalagay dyan, merong adjust the HoloLens to your eyes. Sige, adjust natin, Adjust. And then, automatically, tinitingnan niya na yung kung ano yung sukat ng eyes natin. Kinakalibrate na. Yun, parang kinakalibrate niya. Okay. Next. Basta yung pag-next natin, yun, gano'n lang. Push lang. And then QR, anyway, naka-sign in na naman ako dito, kaya no need na doon sa QR. Kasi, i-ano niya yung mobile mo. Okay. Puntahan natin dito yung extra dose bridge, this one. So, pag tinuro nyo, parang, ngayon, kung ayaw mo siyang ituro, mapapansin mo, nakita mo yung hindi, mamaya, itong line na to, pwede rin pang select to Nakaganyan ka, Pero dahil malapit lang, turo mo lang siya.
and then push. Okay? And then push. Naka-blue na siya, makikita mo rito, launch. Yan. And then, i-click mo lang siya dito. Tap. Nandiyan na yung model. Kita nyo yung model? Medyo maliit. Maliit? Nakita nyo yung dalawang arrow na yan? So, click. Tingnan nyo yung gesture ng daliri ko, 1, 2. Yung blue, nakita nyo yung naging blue yung line? Ibig sabihin niya, pwede mo siyang hilahin. And then, pwede mo rin siyang i-rotate. Kita nyo na yung model? Okay. So ngayon, pagkita nyo na yung model, pwede mo siyang i-up sa eyesight nyo. Then, pwede mo siyang tingnan din dito. And then, ano mo, ito. Pwede nyo siyang lapitan. Nandiyan lang yung model niya. Ngayon, kung gusto natin to ng 1:1, masyadong malaki to, di ba? 1:1. Pero, pwede kang mag-walkthrough sa 1:1. Ang gagawin lang natin is yung hand gesture natin. Exit. Navigate. Wala. May konting lag lang po kasi yung internet po kasi. Then navigate. Sa navigate, street view. Okay? Andiyan ngayon sa street view, mapapansin nyo, diba, ilagay natin dito baba ko lang siya. Yan. Sa street view, nakita nyo yung tao? Ayan o. Kita ba? Medyo mabagal, sir. Sige. Yung tao. Yung tao? So, kapag i-click ko yung tao dito sa gitna ng kalsada, alam niyo mangyayari dyan? Oh. Ayun na. So, para kang nagdalaan na dyan sa kalsada. And then, ano ba, punta ako dito. Dito. Sa ilalim ng pylon. Medyo, hindi, masyadong dikit. Dito ko ng konti. Ayan. So, ayan na. So, ayan. Yung pylon bridge natin. Yung ating pylon post. Yan sa dulo. So, naka-actual view ka na. Actual view. So, kung maglakad ka rito, kita mo pa rin siya. And then, pag tumingin ka rito, kita mo pa rin yung buo. Ayan. So, that's the pylon view. And then, pag binalikan mo siya, navigate,